Good morning guys! So ngayon I'm going to work tayo at 6:20 AM. PM tuloy. So AM madilim pa no. May hanggang 7 madilim pa yan eh. Slightly cold pero kaya naman. Dilim. See you later. Hello, hello! Sa gitna ng kadilimang ito ay umaga na po dito sa Edmonton, Alberta at 6:24. Babiyahe tayo dahil ang shift natin ay 7 AM. We have 28 minutes to travel. So 6:51, 52, 55 tayo darating. Pero dapat bilisan na natin para hindi tayo ma-late at maabutan ng traffic. See you later! Guys, so this is 10 minutes away from my work and this is Anthony Henday. So, gusto ko lang ipakita na yung sunrise napakaganda. Although, hindi siya ganun kaganda in this video, pero sa aking paningin ay maganda talaga siya in person. So, anyway guys, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon ang PGWP or Post-Graduation Work Permit at kung bakit madami ngayon ang nakaka-receive ng refusals at ano ang mga bagong changes for 2025. So, alam nyo ba na Canada is expected to issue 1/3 less PGWPs this year compared to 2024. Ibig sabihin kung last year, nasa 205,000 plus ang na-approve this year, 2025, ang projection lang is around 143,600 approvals. At first half pa lang ng taon, bumagsak na agad ng almost 29% yung approvals. So, bakit nga ba pumaba? Ang dahilan, may mga bagong rules ang IRCC na ginawa to control the number of temporary residents. Ang isa dito ay ang New Language Proficiency Standards. So, marami akong nababasa sa mga Facebook groups na nahirapan makapasa, although for university degrees like bachelor's, master's, or doctoral at other university programs, ito ay CLB 7. For college or non-degree diploma certificate ay CLB 5. So, yung iba doon nahihirapan talaga. May mga restrictions sa mga joint public, private college programs. At may limitations for non-degree programs, meaning hindi lahat ng programs ay eligible for PGWP. Dahil dito, mas dumidikit yung requirements at hindi na tulad ng dati na mas maluwag. A few moments later. Hi guys, so we're going to have our lunch dito sa Wendy's. Bibili lang ako kasi split shift ko. Usually, ganun ginagawa ko. Pag wala akong baon, bibili na lang ako sa Wendy's. Wala akong coupon ngayon, so wala tayong discount. Usually, ginagamit ko yung coupon para maka-discount. Kaya this is our chicken wrap and lemonade, $6 something. So okay na to kasi diet tayo minsan pag may time. That's our car. Tawid muna tayo. Alis na yung nakapark. So, ganyan. Gusto ko dito guys kasi may shade. Tayo! Chicken classic na chicken wrap. So, ang liit lang pala niya, no? Pero okay lang para naman hindi tayo laging masyadong puno-puno yung ating tiyan. At, ayan guys. Mamaya, mayroon akong papakita sa inyo. Pero kakain muna ako kasi hindi ako makaisip pagka alam nyo na gutom tayo. So, split shift naman tayo ngayon guys. Kaya tayo ay mag-vlog at hopefully ma-upload natin to right on time. At
kain muna tayo. Hindi ako makaisip, guys. See you later. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So, for today's video guys, ay ang dami kong ginawa after ko kumain. Una iniisip ko, ano ba yung kailangan kong i-vlog sa inyo or kailangan kong i-share sa mga viewers natin ngayon. Minsan nakakalimutan ko sa dami ng iniisip. So, like parang before ako, pag gising sa umaga, iniisip ko na ano yung gusto kong i-share. So, since hindi ako nakapagsulat ng notes ko, nakakalimutan natin, kaya importante talaga ang notes taking, but sometimes sobrang busy, walang time magsulat, umupo, magbuklat, ganyan. Minsan hanapin ko pa tong magic reading glasses. Ayan, liwanag. So para makapagsulat ako ng aking notes, at dahil alam nyo na busy ma'am talaga tayo, ganyan. So pagdating naman sa work ay nakalimutan ko na lahat. So, after ng work, inisip ko, nagugutom ako, napagod ako, ayokong tumayo, kaya nakaupo lang ako dito sa kotse. So, ngayon, habang kumakain ako, inisip ko, ano nga ba yung mga gagawin ko? Tapos, marami akong gagawin, especially para sa aking family. So, kanina, naubos na yung oras ko dito, kakatawag sa insurance ng aking asawa kasi eto nga, dahil parang yung IRCC din naguguluhan sa amin kasi nga ang dami namin, 'di ba? So, yung insurance ng asawa ko sa work ko, so covered yung mga 5 kids ko lahat plus my husband. Pero dumating yung insurance namin doon sa pinag-workan ko, hindi kasama yung name niya. At ibang tao yung nakalagay doon. So, wala akong spouse doon. So, hindi gumagana. Tapos, tumawag ako sa office para ayusin nila at sabi nila na ayos na daw, ganyan-ganyan. So, ang nangyari ay nakatanggap naman ako ng card na nandun na yung pangalan niya. So, once nandun na yung pangalan niya, I think okay na. Pero nag-try ako na mag-submit ng claim ng insurance na ginagamit niya for the therapy niya. Ayun naman, na-denied pa din. So, naubos yung oras ko pag-email, ganyan, back and forth. Kasi sa side ng HR namin is activated naman yung account niya, pero hindi sabi nung insurance, kailangan daw yung HR ang mag-activate, pero naka-activate naman. So ngayon hindi pa tapos yung aming conversation kasi sayang naman yung insurance, guys. Yan ang isang bagay that keeps me holding on dito sa work na to dahil lahat kami ay insured. Merong may dental, may medical, dental, vision, chiro, massage, acupuncture, may speech therapy din. So, 80% babayaran ng insurance or ng company, tapos 20% yung binabayad namin. So, malaking bagay pa rin yun, guys. Tsaka, imagine lahat kami ay insured. So, kung single applicant, kung single lang ako, it won't matter to me. Kahit saan ako mag-work, okay lang. But because of the insurance na meron dito, ay malaking bagay talaga yan para sa aming family na kasi mahal din yung mga yung mga therapy sessions, especially nga yung isang anak ko ay may mild scoliosis, tapos si Chris kailangan din niyang i-chiro yung likod niya. Ayan, tapos yung mga dental din, since nga yung dental dito ay mahal dito sa Canada ang magpa-dental, talagang importante na meron tayong insurance ng mga ganitong bagay, especially the dental. So, isa rin na naubos yung oras ko kanina ay tumawag ako sa dental clinic dahil yesterday tinawagan ako na due na daw for cleaning yung mga anak ko ng
sa ipin nila, no? So tumawag ako para magpa-schedule. Kaya lang, dahil nga sa time ng work ko, meron naman silang mga until 5 or 7, kaya lang hindi pa natin alam yung schedule kung sino kaya magdadala sa kanila, ganyan. So syempre ako yon, yung time ko, at inisip ko kung pwede ba sila na lang, kaya lang kasi kailangan ng card ko, kaya to pay yung 20%, no? Kaya iisipin ko pa yung schedule. Ang tagal pa naman magpa-schedule dito. So kung Saturday sana yon, sabi ko, kung Saturday, ang sabi sa akin, November na yung available pag Saturday. So naghahanap ako ng weekday na late afternoon. Pero yung pa-closing na nila kasi yun pa lang yung parating ako sa bahay. Kaya yun. So isa in-schedule ko, isa pa lang na bata ang in-schedule ko for next week. Kasi ngayong Saturday naman ay magkakaroon kami ng massage. So pinamassage ko yung 4 kong mga anak. Pinaschedule ko sila ng massage this Saturday. Tapos ako naman ay acupuncture para magamit nila. Sabi ko sa kanila, so kahit hindi nila naintindihan ano yung massage, para saan, hindi pa nila na-experience yung massage, i-massage ko kayo, ipapamassage ko kayo para hindi masayang. At least kung ma-experience nila, kung magustuhan nila, di magkagamit na yung insurance na yan. So ayun ang pinagkaabalahan natin ng for an hour, at ngayon nga malapit na matapos sa aking split shift. At meron ako ipapakita sa inyo guys na inaantay kong ipakita sa inyo, kaya lang wala akong time pa. So gusto kong i-open ito. Natanggap na namin yung mismong PGWP letter, or ito na yung work permit namin as a PGW holders at mga student permit ng aming mga anak. Yun nga lang guys, hanggang ngayon ay hindi pa nagre-reply yung IRCC dahil nag-send ako through web form inquiring about sa status ng mga anak ko na binigyan lang ng 1 year na study permit. So yun yung 19 ko at 18 years old. Kasi ang sinabi sa akin na sinend ko daw, kasi nagsabi sa akin ng ChatGPT. So nagtanong ako sa ChatGPT na bakit ganito yung binigay sa anak ko. So sinabi ko rin naman yung case. Yan, kasi normally daw kung nag-send tayo ng enrollment nila for this year, so kung ilang years yun, ay yun yung ibibigay na years na especially for the Center High Campus, lalo na 18-19 years old. Pero sumulat ako sa letter ko stating na nagre-request na kung pwede ay yung 3 years namin ay i-align din sa validity nila na, I mean, yung 3 years namin ay ma-align din sila doon para ma-focus sa kanila yung study, and hindi lang naman nila intention to study 1 year. They can go beyond that for further studies. So yun yung sinabi ko doon, no? So tingnan natin kung ano yung reply ng IRCC doon sa letter na yun. At eto na nga, natanggap na natin guys from IRCC. Yan. So actually yung sa asawa ko ay na-open na niya, at saka yung kay Sofia. So ako hindi ko pa talaga nakikita yung actual letter na to para sa akin at sa ibang mga anak. Ang dami, no? Kasi we're such a big family. Yan. So titignan ko muna yung sa akin. Syempre, mine. This is mine. At let's see what's inside. Yan. So ang itsura nito guys ay katulad din ng mga study permit na natatanggap natin once we enter Canada. Yan. So ano nga pala guys yung nangyari ngayon, hindi ko lang alam kung paano maipapadala yung mga ganitong mail dito sa Canada dahil nagsimula na po ang strike ng Canada Post. So kung meron mga ipapadala na mail, hindi ko po alam kung paano maipapadala yung mga ganito. So buti na lang bago nag-strike ay dumating na ito. So after 3 days, nung nakatanggap kami ng approval sa email or sa GCK, 3 days after ay natanggap na namin itong mail na ito. At
Tingnan natin anong itsura ng sulat na ito. Ayan. Ayan. Okay. So, ito yung ating letter. Work permit. So, ang ating expiry date ay September 20, 2028. At ang issuance ito ay last September 20, 2025 this year. So, meron tayong 3 years to stay in Canada. Hindi lang Edmonton or Alberta. Hindi tayo limited. So, pwede tayo pumunta ng kahit saan. Tapos, nakalagay dito yung aking employer, any. Pero, employment location, nakalagay dito ay St. Albert. Tapos, occupation, profession, nakalagay open. Yan. So, ayan. Ito, guys. Ayan. So, nakalagay dito yung expiration. Ayan. So, ito din sa mga anak ko, kay Celestia, ay meron din siyang 3 years. Tagal, no? Sirain na natin. Yan. So, primary school. So, sa kanya ay student permit na. Nag-start siya as temporary resident visa dahil nung in-apply namin siya ay 3 years old. Tapos, nag-4 na siya. Hindi pa siya nagki-kinder, preschool age pa lang siya. Kaya, yun ay temporary resident visa. Pero ngayon naman, dahil kinder na siya, grade 1 na pala siya, ay ano na siya, study permit na siya. So, 3 years din po yung nakalagay at nakalagay dito, primary school, yung level of study niya. Ayan. So, itong dalawa ay kay Saraya at kay Bianca. Ito yung aking grades 9 and 10. Tapos, yung aking only boy ay kailan ba siya? No, siya yung nasa center high. So, siya yung 18 years old. Tapos, yung isa is 19 years old. Tignan ko nga din. Yan. So, masyadong madami kasi, guys. Pero, ayun. So, maraming salamat naman at natanggap na ang ating natanggap na natin to kasi may mga schools or mga teachers or yung sa work natin, kailangan po nating ibigay to once they ask for this. So, nakalagay dito is secondary school. Ayan. So, kailangan nga naming sabihin na they would like to further their studies after that 1 year. Kasi, yung Center High Campus is until 20 years old naman, pwede kang magstay doon. So, like, kung pumasok ka ng 18, 19 ka, 20. So, kung hanggang 20 years old, pwede ka pa rin doon mag-aral. Ayan. So, ito yung sa ating boys. At yun, maraming salamat at natanggap natin ng ating PGWP actual letter. So, kung hindi pa dumadating yung sa inyo, guys, ay abang-abang lang po kayo. At nawa ay ma-approve din po dahil sa ngayon nga nababalitaan natin na tumataas ang mga rates of refusal ng PGWP application. So, noon at ngayon, maraming mga refusals for study permit. Pero ngayon, dahil kami nga yung batch na malaking dumating dito 2 years ago na almost 1 million or 900,000 international students na inapprove ng Canada papunta dito, no, na mag-aaral dito. Kaya ngayon, now is the time na bawasan nila yun dahil sobrang dami. Pero I don't know how much it will affect their economy kung konti ang mga international students, kung konti ang mga graduate permit holders na nag-graduate tapos hindi naman nakakapag-work or umuwi na, ganyan. So, kaya ay merong appointment ako kay Saraya sa kanyang chirotherapy. And then, susunduin naman natin si Chris dahil Thursday na today from Calgary. Susunduin ko siya sa terminal ng bus. Dito lang sa Edmonton. Yun, guys. Thank you. See you later.
At ngayon guys, ay pauwi naman tayo. Ito rin yung dinaanan ko kanina. So nakikita nyo na maliwanag at hapon na. At ang ganda ng kulay ng fall talaga. Anyway, to continue, ano nga bang impact nito sa economy ng Canada kung mas kakaunti ang PGWPs? Ibig sabihin, mas kaunti ring international graduates ang papasok sa workforce. Ang problema, madami sa kanila ang tumutulong punan ang kakulangan sa healthcare at technology sectors. Kaya pwedeng mag-worsen yung skills gap dito sa Canada. So yun guys, kung may plano kayong mag-aral dito sa Canada, sobrang importante ngayon na mag-research muna about your program and school. Hindi lahat ng programs ay magiging pathway to PGWP. Kaya bago ka mag-invest ng time, effort at pera, make sure na eligible pa rin ang program mo under the new rules. Kaya kung may question kayo, drop it sa comments below and don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga ganitong info. Waiting tayo. What? Tapos na nabudol. Tim Hortons. So, pauwi na tayo after ng chirotherapy session niya. Maya-maya naman, mga 8:30, susundo tayo kay Mr. Christopher